po natin ito, si Raymond Narag, opo, Associate Professor ng Southern Illinois University, Carbondale. At ito naman yung kanyang article hindi na pakay ko. Hindi na first time namin mag-usap ni Professor Raymond. Pero siya ho ay maituturing ding sociologist of crime. Ganon, kung tama ako. Prof. Raymond, magandang umaga po sa inyo. Ricky Rosales, nice to talk to you again, sir. Magandang umaga sa inyo, Ricky, sa inyo mga tagapakinig. Ako naman ay magandang gabi dito sa Southern Illinois University sa Carbondale. Ayun, ako salamat po at naabala namin. Anong oras dyan sa atin, sa Carbondale? 7:22 ng gabi. 7:22. So, 13 hours difference tayo. Oo nga, no, isang oras. Okay po. Prof, ganito, no, kanina kausap ko si Sec. Ang ganda nung naging timing, no? Kasi ang pakay ko sa iyo, itong pinatupad ngayon na Safer Cities, no? Ito, DILG ito. I hope you follow this. But this is really related to crime prevention. Oo. Una muna, straight to the point. Ano ba tingin mo rito? Ang sabi niya may basehan sila sa pag-aaral. Pero may basehan ba talaga ito, no, sa ating mga scholar naman at ikaw no, matagal ka nakababad sa ganitong klaseng pag-aaral, sir. Go ahead. Yes, mayroon talagang basehan yan sa teorya at sa empirical evidence. At ang tawag natin dito ay broken windows policing. Broken windows policing. Magandang teorya, subalit kinakailangan napakaingat mo kapag ipatupad mo to kasi it could go both ways. All right? It could be very preventative, but it could also be very punitive. So anong ibig sabihin ng broken windows? All right? Ito ay isang teorya na pinakilala noong 1982 ni Kelling at ang kanyang mga kasama sa criminology sa Amerika. At ang napansin nila, kapag mayroon ka raw nakita na mga broken windows, right, mga basag na mga salamin, at pag hindi mo yan inayos agad, then it will lead to more broken windows being destroyed. And it shows that nobody cares. At kapag ganon, lalo siya mag-i-invite ng more problems down the road. So kung mayroong minor incivilities, minor social disorder kang makita, you nip it in the bud immediately. Right? Otherwise, it will translate into what we call breakdown or a society of decay, parang a cycle of decay. Kasi matatakot ang mga tao, hindi na sila mag-engage sa streets, hindi na sila lalabas, may fear of crime, and then business will shut down, and then eventually the vitality of the community also suffers. So yun yung dahilan kung bakit you need to address the minor incivilities, minor forms of social and physical disorder immediately so that it will not deteriorate, and mag-i-invite ka ng mga drug dealers to come in, mag-i-invite ka ng mga hardened criminals to populate your locality. That's the whole logic of the broken windows policing, and I do believe that was the idea behind safe Cities. city initiatives. Pero ang gusto kong komentuhan mo, of course, strong yung ganyang foundation. And clearly, parang sa deviance, sa criminal yan, yung criminal studies, no? Criminality, I should say. Pero sa konteksto ng Pilipinas, Prof, yung social aspect, no? Because I have been saying, and I have to, ang bias ko rito is really, I am against, no? Kasi parang, alimbawa, yung logic na pinapaliwanag na parang lagi kasing yung mahihirap yun nasa losing end, at yung paghuhubad, pag-iinom, yung social aspect ang concern ko rito na 'di ba kaya sila nagkakaganon, nagiging extension ng bahay nila yung kalye, siksikan sardina sa loob ng bahay so kumbaga, 'di ba, at least doon sa paghuhubad, no? Lalo ka kung ngayon na panahon ng pagtitipid ng kuryente, hindi magbubukas ng electric fan, sa halip maghuhubad na lang at pupunta sa yung mga kalalakihan. Anong tingin mo doon? How does it figure doon sa ganung mga klase naman na pag-aaral? Tama. Kaya kanina sinabi ko, it could go both ways, right? Kapag gamitin mo siya in the sentence or in the context of yung no one cares, and so you have to establish care back to the community, then it becomes preventative.
Pero kapag titingnan mo siya dun sa nipping it at the bud immediately, right? And magiging punitive ka, then it translates into what we call zero tolerance policing, right? Mhm. Na kahit na maliliit pa lang, kinakailangang hulihin mo na sila, itapon mo sila sa kulungan para sa ganun sila ay matuto at hindi na uulit, right? And pag dun sa punto ng pag-i-implement ay patungo dun sa zero tolerance na purely deterrence, walang pagpapaliwanag, and then it becomes kumaga subject to human rights abuses, wala na tayong due process. Kasi ang assumption mo dyan, Mm-mm. kahit malilit na bagay, para maprotektahan mo yung mga taong bayan natin sa mas malaking krimen, hulihin mo na sila agad. Right? Oo. And so it translates easily to apprehension and arrest. Tulad nga nung tao na Yeah. nagtatrabaho naman, nakahubad, Oo. hinuhuli agad. Oo. Kung kaya't, sinasabi nila na kinakailangan balikan natin yung real reasons kung bakit mayroon tayong polisiya na ganito, which is sharing the notion na dapat ang lipunang Pilipino ay nag-care, right? That we care. So pag nakita mo na may basura na hindi napupulot, may mga bata sa kalye, kumbaga naglilimaliw kahit alas 11 na ng gabi, o may mga tao na nagiinuman sa kalsada at tinatakot nila yung mga pedestrians na naglalakad. So, pag ganon, kinakailangang agahan mo ang iyong intervention, right? And you say that you are going to take control back of this, back sa mga streets natin. How? Through education, through warnings muna, sabihin mo na ito yung polisiya ng barangay at yung barangay ang magpapatupad, right? So yun yung magandang esensya ng broken windows policing pag ito ay more preventative in nature. Pero ang gusto kong komentuhan mo naman, ano naman ang analysis mo nga sa mga sarili nating barangay officials dito, DILG natin, yung mga nagpapatupad. Kasi klaro, kung yan ang basis, klaro, hindi nasunod yan sa broken window theory niyan. Doon sa, kasi ang sinasabi nung nanay, di ba, nag-photo op sila doon, nag-coverage doon na nag-sorry si Sec Remulla. At sabi nung nanay, yung nanay pa yung nag-articulate na yung sinasabi mo eh. Nasabi niya, wala man lang hong warning. Di ba? Sana man lang, di ba yung sabi niya, sana man lang sa unang offense, warning lang muna. So, ang nakaka-worry dito, Prof, even officials don't know it. 'Di ba? Yun yung ano dun na parang sa akin kasi parang bakit nagpapatupad na ng ganyan na hindi well cascaded sa baba? Diyos ko, community, mga mahihirap yung involved dito. So anong comment mo doon? Anong tingin mo doon? Actually, yan yung sinasabi na classic na lost in translation. So maganda ang teorya, Oo. maganda ang goals ng gobyerno natin, and gusto din talaga nila is magkaroon ng rule, peace and order sa mga komunidad. Right? Oo. And what they found is that kapag maliit pa lang ang problema, ayusin mo na para hindi siya kumbaga, generate ng mas malaking problema. What happens was that hindi na-translate into concrete policy, concrete implementation protocols yung theory. Na hindi naman sinabi agad na hulihin mo agad, na hindi mo titignan yung konteksto. Na kahit nakahubad yan, hindi man yan nakahubad para kumbaga manakit ng ibang tao at maging siga-sigaan. Naging hubad siya kasi nga napakainit ng lugar at siya Exactly. nagtatrabaho. Oo. So dapat tinignan nila yung konteksto na yun. Dahil kung yung physical disorder lang ang tinitignan without the social context, mapapariwara nga yung pagpapatupad nila dun sa broken windows policing na gusto nilang ipatupad sana. Ay nako. O siya, sige, di magbabantay tayo rito kasi yun nga po no, sa mga nakikinig nanonood sa atin, ang supported natin yung objective, 'di ba? Prof Raymond. Wala namang problema dun We're against criminality, gusto natin ng peace and order, safer cities. Sino bang may ayaw ng safer cities, Prof, 'di ba? Pero I think kailangan muna ng parang gano'n, no? Kailangan muna ng masusi muna ng May pag-uusap. ebidensya kasi yan sa New Oo. York City noon, doon Oo. sa kanila, yung panahon ni Bratton, yung police commissioner doon. Pag pumunta ka sa subway ng Amerika, right? Wala nang nagbabayad, tumatalon na lang sila, maraming natutulog doon sa subway system, takot ang mga tao na mamag sila, etc. Oo. So ginamit nila yung broken windows strategy. First, nilinis nila yung lugar, inayos nila yung ticket system, nilagyan nila ng police visibility. Ayun. So wala silang hinuli. Wala Oo. silang kumbaga tinapon sa Alright. selda,
Kumaga, pinakita lang nila that we want to take care of our streets. Yun. We want to take care of our community. And when Yun. that happened, na-restore ulit yung faith ng mga tao dun sa subway system, bumalik sila, nawala yung incivilities. So yun yung empirical support niyan. Pwede mangyari. Actually, dapat yun naman talaga ang ginagawa natin. Pag Oo. may basura ang hindi na kolekta, pag ilaw hindi gumagana sa gabi, pag yung mga bata ay palaboy-laboy, then we should be able to bring the community together at sabihin natin na ito ay solusyonan natin agad. Kung hindi, magdudulot ito ng mas malaking problema in the future. Kaya dapat kinukonsulta ka muna. Oo. Kumbaga, konsultahin niyo muna po si Prof. Raymond. Diba? I'm sure, definitely, I would want to be a consultant sa Diba? PNP at sa DILG. Opo, yun lang naman ang punto. Kasi kita ninyo, may mga halimbawa na pala sa ibang bansa Kasi tingnan po nyo, yun din, sa mga nabasa ko rin kasi Prof. Raymond, yun. Economic, sa mga nabasa ko, kasi sociologist yung aking framework Hello, wala na yan. Prof, andiyan ka ba? Naririnig mo pa kami? Yan. Yes, nawala ako saglit. Sabi ko kasi, yan din yung lumalabas sa mga pagbabasa ko na number one, it's really tied to economic condition at saka yung binanggit mo na, yung police visibility. At tapos ang additional sa nalaman ko sa'yo, based nga doon sa sinasabi mong halimbawa, linisin muna yung lugar tapos magkaroon ng police visibility. Sa Pilipinas, yung binabanggit ko kanina, di ba kawing-kawing pa nga yung mga sasakyan Di ba? Kumbaga parang wala kang safe space where the people can breathe. Di ba? So kumbaga parang kahit psychological yan, maiinit ang ulo. Kaya anyway, baka kasi ang lumabas na parang ang dating gina-justify pa natin yung mga pag-iinom sa sakali. Hindi kuminsan kasi part yun, Prof, ng paglalabas ng mga taong wala ngang spasyo sa loob ng bahay. Unlike po yung mga gated communities, pag naisarado mo yung magagandang yung gate na electronic pa, kahit mag-inuman kayo dumagdamag. Di ba, Prof? Oh. Tama. And yun ang kulang sa atin. Wala tayong recreation areas para sa mga Yes. kabataan natin. Wala tayong lugar na mga pwedeng libangan ng mga, kahit yung mga middle-aged men, right? Yes. Kapag sila ay galing sa trabaho. And nakikriminalize yung kanilang day-to-day activity dahil dito sa ganitong mga Tapos, pulisiya. Prof, tapos pag pumunta ka naman sa BGC, geng-geng ka raw. hindi ka rin papasukin doon. Di ba? Doon, punta ka na ba sa, huwag ka mag-geng-geng doon. Yung may mga, hindi ka papasukin doon. Anyway, nako Prof, naabala ka namin. 8:34 ng gabi dyan. Maraming salamat po. Huwag ka madadala, no? At sana po ay maimbita ka pa rin po namin to make sense of all of this. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyo. Anytime. Maraming salamat. Maraming salamat din. Thank you, Professor Dr. Raymond Narag, Associate Professor po ng Southern Illinois University, Carbondale. Atin pong